Sa mga INC, humingi ako ng tawad sa inyo kung may nasasabi man yung mga kapwa ko Katoliko sa inyo na kulto. Hindi po porket sinabi ng isa naming ka-member na ganyan kayo, sumasalamin na mapuyan sa lahat. No? Hindi po, magkakaibigan po tayo dito. At isa na po akong buhay na patunay na hindi po. Okay, nire-respeto ko po yung mga kapwa ko INC, mga kakilala, mga kaibigan, tropa, kapamilya, at mga kamag-anak. Okay, hindi po. Sila-sila lang po yung mga gumagawa ng ganyan. Okay, at hindi po kami sasama sa kanilang mga panawagan ng tapatan ng INC. Hindi po kalaban ng INC. Ang kalaban po, yung mga korap sa gobyerno. That's it. Di ba? Yun lang ang sa akin. Yung mga korap ang kalaban, hindi yung mga tao sa INC. Hello guys, gusto ko lang pala i-share sa inyo, si Kabagang underscore, yung nagtatanggol sa ating mga iglesia ni Cristo, nung gustong may mga taong gustong tapatan yung ginagawa ng INC. Meron pala siyang part 2 na inilabas na video rin. At ito, tingnan natin yung reaction niya or paliwanag niya. Ito, panoorin natin guys. Mabagang sana the reaction video guys. Ito part 2 lang to nung aking unang naging video patungkol sa tapatan ng INC versus Catholic. Okay, sabi kasi dito tapatan daw ang INC. Alright? Okay. Guys, ito lilinawin ko lang uli. Nasabi ko naman na sa una kong video. Hindi po ako part ng INC. Hindi po ako member ng INC guys. Okay? Kasi may nagsasabi na comment section, hindi ka Katolik kasi ganyan ka. Pakawala ka ng INC. Di hanapin mo ako sa lokal ng INC kung makikita mo yung pangalan ko, yung pagmumukha ko, or kung may nakakilala sa aking member ako ng INC. Okay? Pero ito, masigurado ko sa iyo, pag tiningnan mo yung birth certificate or yung senomar ko sa marriage contract, makikita mo doon Catholic ako. Alright? Yun na lang. Guys, Catholic ako by paper pero hindi by heart. Okay? Kasi syempre sa pag-usbong natin, nakakaunawa na tayo ng mga bagay-bagay. Nakikita na natin yung mga aral na maayos versus hindi. At hindi ko nakikita yun sa Katoliko. Pasensya na sa mga kapwa ko Katoliko. Hindi ko susukatin yung paniniwala nyo. Okay? Kung may nakikita kayong maganda sa Katoliko, good for you. Pero ako kasi hindi na ganun. Alright? Pero ulitin ko guys, hindi ko kakalabanin yung mga paniniwala ninyo. Lalabanan ko lang dito yung pampolitika na view ng ibang mga Katoliko. Bakit ba inaaway nyo yung INC? Ha? Bakit ba sinisingle out nyo yung INC? Porket ba yung INC hindi na ini-endorse yung mga trip yung politiko? Guys, ito, politika lang naman to lahat, guys. Diba? Kahit magkasunugan tayo dito, mga ngamoy, politika lang tayo lahat dito. Okay? Kaya sa mga kapwa ko INC, kapwa ko Katoliko, kung anumang mga religion kayo ngayon, okay? Yung mga tapatan na ganito guys, huwag kayong magpasila, huwag kayong magpaniwala masyado. Hindi to laban ng INC versus Catholic, hindi. Laban to nila Duterte, Marcos, Robredo, at ng kung ano-ano pang mga political shit dito sa bansa natin. Okay? Kaya tanggal-tanggalin nyo na, hindi ito labanan ng religious group. Bakit? Ilang Katoliko ba ngayon ang nasa mataas na posisyon ngayon? Si Bongbong Marcos ba? Si Duterte ba? Si Sara Duterte? Ano bang mga religion na mga yan? Yung 24 senators ba? Ilang Katoliko ba ang member ng mga yan? At yung mga 300 plus na congressman, ilang Katoliko ba meron doon? Ba't hindi nyo masawata yun? Ba't hindi nyo maalog? Sige nga, mga ma'am, sir, nanay, lola. Sige nga, bakit hindi nyo, masita yun? Di ba? Ba't sinisingle out niyo yung INC? Ilang Katoliko, ilang percentage ba ng Katoliko ngayon na nakaupo sa pamahalaan natin? Di ba? Tigil-tigilan na natin yung pagbabanggaan ng mga religious group, guys. Kasi hindi naman to laban ng salita ng Diyos. Laban to ng mga political shit nila. Di ba? Kasi ganito lang, guys. Way back sa mga history lang natin, guys. Nung panahon na yung INC ine-endorso yung mga gusto nilang politiko, no, todo pa sa salamat itong mga to. Pero ngayong hindi na nila trip yung mga ine-endorso or mga gustong iboto ng INC, kung ano-ano sinasabi, kesyo kulto, nagde-destabilize. Di ba? Mga double standard ng mga hipokrito. Di ba? Para silang mga bata na kapag hindi na sunod yung gusto nila, magwawala, magtatantrums. Agay, mga pesting. Diba? Yun lang sa akin, guys. Lahat ito politika lang. Alright, mga ma'am, sir. Diba? Huwag nyo nang gamitin yung mga Katoliko, kami ang tama, nga ganyan, etc. INC, mga kulto. No. Tsaka ma'am, ito kasi si madam, guys. Okay, si nanay. Kung makapagsilita na kulto daw yung INC.
Okay? Ito, unahan ko na. Sa lahat ng aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, kasi may mga tropa din ako dyan, may mga kaibigan ako dyan, may mga kamag-anak kami dyan, may mga mahal sa buhay kami dyan, kakilala. Okay? Guys, mga mababait yung tao na yon. Para sabihan mong kulto, totoo ba? Ha? Ikaw ba ang batayan ng ng talagang kabutihang meron ng tao, ang ating mga kapwa-tao? Ikaw ba ang batayan, ma'am? Para sabihan mong kulto, yung isang religious group, di nilalahat mo na yung mga taong nandun, kinabibilangan ng INC. Di ba? Bago mo hatulan yung isang bagay na kulto, masamang mga tao, isure mo muna yung kinabibilangan mo religion, puro perfecto, ha? Di ba? Baka mamaya may mga kaso rin yung mga yan. Sabi nga, di ba, bago ka manita ng troso ng ibang tao, di ba, kalat ng iba, sure mo muna na yung bakuran mo wala ring kalat. Kaya ma'am, lola, okay, nanay, out of respect na lang. Okay? Ayoko kasing mambastos din, no? Siguraduhin mo muna, madam. Okay? Na yung kinabibilangan mong sekta, puro perfecto yung miyembro. Okay? Hindi na magiging perfecto yung miyembro, guys. Ako isa na rin akong tarantado ng Katoliko eh. Kung Katoliko siya, hindi tarantado ako. Hindi na perfecto. Di ba? Sabi nga nila, bago ka manita ng kamalian ng iba, make sure mo na mabuti ka. Ikaw ang pamantayan, ikaw ang standard. Pero kung hindi, tigil-tigilan mo yung mga ganyan na parang, di ba? Wala lang guys, nahihipokrituhan lang ako, di ba? Nabubulisitan lang ako sa mga ganong aspeto ng mga tao. Baka makapagsalita na, napakadumi mo, napakamakasalanan mo. As if naman na hindi siya nagkasala kung makapagsalita siya. Di ba? As if naman na sa talang buhay niya, sobrang perfecto niya na talaga. Na hindi siya nagganto, hindi siya nagganyan. Biblia na nga nagsasabi, lahat ng tao makasalanan. Nice. Yun na lang guys, ulitin ko lang, hindi to labanan. Okay? Sa mga INC, humingi ako ng tawad sa inyo kung may nasasabi man yung mga kapwa o Katoliko sa inyo na kulto. Hindi po porket sinabi ng isa naming ka-member na ganyan kayo, sumasalamin na mapuyan sa lahat. No? Hindi po, magkakaibigan po tayo dito. At isa na po akong buhay na patunay na hindi po. Okay, nire-respeto ko po yung mga kapwa ko INC, mga kakilala, mga kaibigan, tropa, kapamilya, at mga kamag-anak. Okay, hindi po. Sila lang po yung mga gumagawa ng ganyan. Okay, at hindi po kami sasama sa kanilang mga panawagan na tapatan ng INC. Hindi po kalaban ng INC. Ang kalaban po, yung mga korap sa gobyerno. That's it. Di ba? Yun lang ang sa akin. Yung mga korap ang kalaban, hindi yung mga tao sa INC. Di ba? Yun lang mga bagang. I hope na sa tapatan ng INC, Catholic, matapos na to. Lahat ito is labanan lang ng politika at hindi ng religious group. Okay? Maglaban na lang tayo sa mga apelido ng mga politikang nagugustuhan natin. Marcos, Duterte, Robredo, kung sino pang gusto nyong isali. Doon na lang tayo magtapatan. Pero yung tapatan ng INC, Catholic, Muslim, born again, ano pa ba, Budismo, mga ganyan, wag na. No, hindi labanan to. Wag na nating idamay pa yung salita ng Diyos or kung anumang mga sekta ng religion para sa mga kabulsita natin sa politika. Alright, wag na nating idamay. Kaya Ma'am Zer, okay, kung pari man kayo or kung mga madre man kayo, tigil-tigilan na po natin yan. Okay? Yun lamang po. Yun lang mga bagang, peace ya, brrr.